Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin ngayon mula sa ikalawang pagbasa hango sa sulat ni Apostol Santiago. Ang kanyang isinulat ay karanasan ng marami sa atin. Kaya magandang tayo'y mapaalalahanan sa kung ano ang uri ng pamumuhay na mayroon tayo bilang isang komunidad. Sabi ni Apostol Santiago, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Malinaw kay Apostol Santiago na sa isang komunidad may mga pagkakataon na nandoroon at nararanasan ang pagkakanya-kanya, ang pagkakabahabahagi, ang alitan, ang paglalaban-laban. At malinaw niyang sinabi kung saan ito nagmumula. Ang sabi niya, mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Kaya tignan natin at pansinin nating mabuti anong uri ng pamumuhay mayroon tayo sa ating tahanan, sa ating mga samahan, sa ating komunidad. At kung sa tahanan, sa mga samahan o sa komunidad ay nararanasan ang pagkakabahabahagi, ang pagkakanya-kanya, di ba ang pinag-uugatan ng lahat ay inggit? Yung tipong, wala naman akong ginagawa, pero bakit para bang ang bigat ng loob mo sa akin? Hindi naman ako gumagawa ng masama sa iyo, pero parang iniiwasan mo ako't galit ka sa akin. Ano bang nagawa o nasabi ko na hindi mo gusto? At minsan magugulat tayo, wala naman talagang malinaw na nasabi o nagawa na hindi maganda at masama. Nangyari lamang na sa pagsasamahan sa tahanan, mukhang mas pinapaboran ang isa kaysa doon sa isa. Sa samahan sa isang organisasyon o sa isang komunidad, mas pinapaboran ang isa kaysa sa iba. At dahil doon, may nabubuong sama ng loob na kapag hinayaan, nauuwi sa inggit. At kapag napadala sa inggit, nagiging dahilan ng pagkakahati-hati, ng pagkakanya-kanya, ng pagkakagrupo-grupo. At doon nagsisimulang mawasak ang samahan. Sabi ni Santiago Apostol, hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong gustong gawin, mayroon kayong pinapangarap na marating, pero hindi ninyo magawa at hindi ninyo mapuntahan. Kaya gagawin ninyo ang lahat para lamang makuha ang inyong gusto. Kahit na dumating sa punto na kayo'y pumatay kung kailangan, mapasa inyo lamang ang inyong gusto. Dahil sa inyong pag-iimbot o paghahangad sa mga bagay na hindi naman sa inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Kaya magandang pansinin
at seryosohin itong sinasabing ito ni Apostol Santiago, sapagkat malinaw na ito ang sagot sa hindi magandang samahan na nararanasan natin sa ating mga tahanan, samahan, organisasyon o komunidad. At ang huli, bakit ka ba naiinggit? Hindi ka pa ba masaya sa kung ano ang mayroon ka? Bakit ba naghahangad ka pa ng kung ano ang wala sa iyo? Samantalang kung tutuusin, ipinagkaloob na ng Diyos sa iyo ang kung ano ang kailangan mo. Kaya mga kapatid, pagnilayan nating mabuti ang aral na itinuturo sa atin ni Apostol Santiago. Huwag tayong magpadala sa inggit, sapagkat sisirain ng inggit ang ating samahan. Kapag masyado tayong nagpaalipin sa inggit, hindi natin alam kung ano ang pwede nating magawa. Sabi nga ni Apostol Santiago, kung kinakailangan, maaaring humantong ang inggit sa pagpatay. Amen.